Sinasabi nila na si Pope Francis daw, dininay ni Pope Francis ang pagka-Diyos ni Kristo kasi sabi niya, tao lang daw si Kristo at hindi Diyos. Ito po, panoorin po natin yung video. Kinukot kasi nila si Pope Francis at hindi nila naiintindihan. Ano ba yun? Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo. Ito, tanong mayroon kasing title lang niya na sabi niya na sinabi daw ni Pope Francis, Jesus is just a man. Ang tanong, pag sinabi ba ni Pope Francis na Jesus is a man, tapos yung naglagay ng title is Jesus is just a man, pareho ba yun o hindi? Iba. May just na eh. May just na eh. Parang iniba na yung kahulugan. Pag sinabi ng tao na Jesus is a man, tapos lalagyan mo ng Jesus is just a man, anong ibig sabihin nun? Different na. Hindi na siya Anong ibig sabihin doon sa ginawa ng tao na yun? Ginawa niyang fake news yung Hindi, ang tanong, pandaraya na ba yun o hindi siya honest? Hindi na siya honest kasi iniba na yung istorya eh. Ulitin ko tanong yung gumawa ba nun is, hindi na siya honest or mandaraya siya? Mandaraya na siya. At hindi pa honest. Pareho lang. Hindi siya honest, mandaraya pa. Okay. Ngayon, doon pa lang, basic na yun ng English Yan. At alam mo ba, na yung context kasi nun, at ito sa nung buhay pa kasi si Eres Soriano, ginamit niya rin to eh. Yung context kasi nun, nagsasalita kasi si Pope Francis tungkol sa kay Kristo bilang tao. Natural, sasabihin niya, Jesus is a man. Yeah. Tingnan natin kung ano yung konteksto ng sinasabi. Hindi yung bumuo ka lang ng istorya na hindi mo alam kung ano yung pinanggalingan at kung ano yung huli. Ayan. So, ang tanong, yun ba ay sumasang-ayon sa turo ng katesismo natin na Jesus is a man? Yeah, oo, naniniwala na yung tao sa Diyos. 100% man. Ngayon, ang tanong, si Pope Francis ba kung mo sinabi na Jesus is a man? Dinideny ba ni Pope Francis na si Jesus ay Diyos? Now, ito pakita po natin sa screen na si Pope Francis mismo sinabi niya kay Jesus ay tunay na Diyos. Ito po. Ayan, pakita po natin sa ating screen. Ayan. Anong sabi niya, Father Jai, ang title ng kanyang ng article? Jesus, the living God, helps believers on path to holiness, Pope says. O yan. Patunay na ba yan? Katunayan na yung Pope natin niwala sa pagka-Diyos ni Kristo? Hindi. Patunay na naniniwala siya. Yung video na pinagkita natin, yun ba'y patunay na dininay ni Pope Francis ang pagka-Diyos ni Kristo? Hindi, kasi ibang context yung pinag-uusapan doon. Ayan. Mahilig kasi itong mga anti-katoliko Sa chap-chap. diba? Ayan. Alam naman natin na sumasali mga kapatid natin sa mga fellowship, sa mga community, sa mga religion, kasi ang pinakamalaga kasi sa kanila ay yung kaligtasan. Ngayon, di ba para sa atin kasi yung paniniwala natin sa Panginoong Hesus, napakalaking bagay at napaka-importante. Ang tanong, hindi ba delikado yung paniniwala na makakapagligtas kaya yon kapag ang paniniwala natin kay Kristo ay tao lamang at hindi Diyos? Direct to the point na sagot, Brother Dwayne. Hindi. Kasi, syempre, ano yung kapangyarihan ng isang tao na makapagligtas sa kapwa-tao? Kung bababasahin ko ngayon, yung sinabi sa Mateo, Kapitulo 19, versikulo 23 hanggang 26, nagsasabi ito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo na kapakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay. Napakagandang talata yan. Napakagandang talata yan, Ngayon, may papakita natin tayo sa screen, basahin natin yung Jeremias 17:5 po. Pakita po natin sa screen, Pakita po natin sa screen.
Jeremias 17:5. Anong sabi, Father Jai? Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ayan. Konektado, yung sinabi ko bago lang Oo. sa Jeremias. Ayan. Ano masasabi mo, Sister Rebecca, bago natin ipatanggal yan sa screen? Bawal ko lang maniwala sa tao kasi susumpain ka. O, ito na, pag yung savior mo, di ba sa Iglesia ni Cristo, sino savior nila? Hindi ko alam kung sino savior nila. Pero sige, Oo. sabi na- Confused na nga ako ngayon kung si Manalo or si Kristo na tao lang yung savior Para nila. sa kanila, si Cristo, Ay, tao yun, lang. yun ang savior nila. Oo. Ngayon, siyempre pag savior ka, magtitiwala ka talaga sa savior mo. Ngayon ang tanong, yung savior na pinaniniwalaan nila, Tao. para sa kanila, anong kalagayan nun? Tao lang. O, anong sabi dyan? Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ayan. Makapagliligtas ba yan pag sinumpa ka na? Hindi na. Ayan. Tapos, siyempre, anong pangalan ng kanilang simbahan? Iglesia ni Cristo. Okay. Susundan natin yan, ha? Okay. Batay sa pangalan ng kanilang religion. Yung iglesia, ano ibig sabihin ng church, di ba? Church Church sa English. Si Kristo para sa kanila, ano? ay tao lang. Tao lang. Iglesia ni Kristo, iglesia ng ano yun? Ayon sa nila. Iglesia ng tao. Kapag iglesia ng tao, Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Simple things. at hindi naman nila sasabihin na hindi sila nagtitiwala sa Mary, sa kanilang Savior. Oo nga. Oo Di ba nga. proud pa sila? Ilang years Ayan. na sila ngayon? Ayan. Tandaan nyo to ha. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Okay, bago natin puntahan yung nangyari kay Stephen o kay Stephen sa Acts of the sige. Apostles. Yung Bible ba merong contradiction? Wala. Ang Contradiction. nakokontra lang, yung... Yung pag-iisip nila na Okay. mali-mali. Okay, basahin natin yung gawa sa 7:55 at of course yung 79 na rin. Pakita pa natin sa screen ha. Gawa or Acts of the Apostles chapter 7 verse 55 at basahin din natin ng Acts chapter 7 verse 59 po. Ito po sa Tagalog translation. Ayan. Okay? Kasi ilalim muna na Father Jai sa gawa 7:59 po. Anong sinabi dyan? At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Okay. Diyan muna tayo ha. Balikan natin yung binasa mo kanina. Yung ikaw nagbasa kanina sa isa sa mga talatang binasa mo dyan sa iyong cellphone. Ibig sabihin, nagtiwala si Esteban, pinagkatiwala ni Esteban ang kanyang buhay, ang kanyang espiritu. Dahil naniniwala na siya. Sa Panginoong Isos. Dahil naniniwala siyang Diyos, Kristo. Balikan natin. Anong sabi sa Jeremias 17:5? Sumpain Ang ang nagtitiwala, tao na nagtitiwala sa tao. Si Esteban, tao hindi. Tao si Esteban. Okay. Ngayon, kung susundan natin yon, dapat pala sumpain ito si Esteban. Pag tao lang si Kristo, dapat pala sumpain ito si Esteban, tama? Kasi ito, espiritu niya na ang kanyang, Klarong-klaro. ang kanyang pinakatiwala eh. Mm. Ngayon, baka sabihin ng iba, nagkamali si Esteban. O, sa 75 basahin natin, Father Jan, anong sabi? Datapwat siya palibhasay puspos ng Espiritu Santo. Okay, ano ibig sabihin ng English? That he himself is full of the Holy Spirit. Ayan. Ibig bang sabihin, nagkamali siya dyan? Hindi, he is inspired by the Holy Spirit. He is full of the Spirit. Bago niya sinabi na pinagkatiwala niya ang kanyang Espiritu sa Panginoong Isus, sa verse 55, Hindi. puno siya, puspos siya ng Oo, Espiritu Santo. He's full. Ibig sabihin, tama ang kanyang ginawa. Guided siya ng Espiritu Santo. Oh, balikan natin ang Jeremias 17:5. Lalabas, dapat pala sumpain itong si Esteban at nagkamali ang Holy Spirit. Kung ganon, di So, ba? mas makatalino pa sila sa Holy Spirit. So, iyan po, ha? Ibig sabihin, hindi talaga tao lang ang Panginoong Jesucristo. Talagang simple logic lang talaga yung kailangan sa pag-intindi sa pananampalataya. At saka, syempre, common sense. Ayan, mag-isip-isip na dyan yung mga yung mag-isip-isip, binigyan tayo ng Diyos ng brain. Yeah. Gamitin natin, mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip na dyan ng mga naniniwala na tao lang si Kristo. Ano ko, susumpain tayo niyan pag nagtitiwala tayo sa tao lamang. Delikado tayo dyan. Oo nga eh. Okay.
Ito po sa unang Timoteo 6:16 po. Unang Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Maliwanag yung sinasabi sa unang Timoteo 6:16 na walang nakakitang tao sa Diyos. Okay. Ha? And Tandaan ha? Sinabi ha? Na di nakita ng sinumang tao. correct. Okay. Tanungin ko kayo ulit na dalawa. Meron bang contradiction sa Biblia? Wala. Wala. Ano ang may contradiction? Yung pag-iisip lang nila. Okay. Yung pagkaintindi lang nila. Basahin natin ang Juan 1:18. Okay, pakita po natin sa screen ha. Sabi, Barjay, ko na mo basa. Kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Okay. At sino ba yun? Ngayon, ang tanong, sabi, di ba, si Kristo para sa iba ay tao lang. Ngayon, sabi doon sa unang Timoteo 6:16, walang sinumang tao ang nakakita sa Diyos. Ngayon dito sa 1:18, Klarong-klaro na pinahayag ng Ama yung sarili niya sa anak. ibig sabihin nakakita. Nakita ng anak. Oh, therefore, tao lang siya o hindi? Hindi lang siya tao, Diyos talaga siya. Pag hindi nila pag tinutulan na, ibig sabihin may contradiction doon. Tanto, sino kaya nagsasabi doon? Ang unang sa 1 Timoteo 16, so 1:18. Ngayon, magpapalusot naman ang mga to. Maling salin na naman yan. Kasi meron